Ang bawat umaga sa bayan ng San Jose ay nagsisimula sa isang pangako. Para kay Aling Celia, ang pangakong iyon ay nakasulat sa bawat butil ng hamog sa dahon ng gulay na kanyang inaalagaan, sa bawat ngiti ng kanyang tatlong anghel na kasama niya sa pagbangon. Inay, tingnan mo. Ang dami ng sikat ng araw, maligayang sigaw ni Andres, ang panganay, habang ipinupuslit ang maliit na kamay sa labas ng bubong ng kanilang munting tindahan. Siya ang pinakaprangka sa tatlo, laging handang tumulong at manguna. Si Bernadette naman, ang gitna, ay abala sa pag-aayos ng mga kamatis, maingat na inilalagay ang mga hinog sa harap. Mas madaling makita ng mga bibilito, inay. May pagkabosi siya, pero laging may punto. At si Cesar, o Sasa, para sa lahat, ang bunso, ay nakaupo sa isang sako ng sibuyas, nakangiti ng malapad, abala sa pagguhit sa lupa gamit ang stick. Napakabuti at napaka-inosente niya, at laging nakapagpapagaan ng loob. Tiningnan ni Aling Celia ang kanyang mga anak, ang kanyang mga treasures. Sila ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw, kung bakit siya lumalaban sa bawat pagsubok ng buhay. Walang ama ang mga bata, at ito ang pinakamabigat na krus na kanyang pinapasan. Ngunit sa bawat yakap, bawat ngiti, at bawat simpleng imahal ka namin, inay, nawawala ang lahat ng hirap at sakit. Mga anak, mag-ingat kayo sa pagtindaha, paalala niya, habang nag-aayos ng mga sariwang talong. Ang kanilang munting tindahan sa gilid ng kalsada ay ang kanilang buhay. Dito sila kumikita, dito sila nagkukwentuhan, dito nila nararamdaman ang init ng komunidad. Habang papalalim ang umaga, dumarami na rin ang mga bumibili. Nakakatuwa ang mga bata, laging may bungisngis at biruan sa bawat kausap. Si Andy ang taga-sukli, si Bernie ang tagapili ng gulay, at si Sasa ang tagangiti, na siyang nagpapagaan ng loob ng sinuman. Nagpapasalamat si Aling Celia sa Panginoon sa bawat araw. Kahit mahirap, kahit minsan ay halos wala na silang makain, hindi sila pinababayaan. Ang mga kapitbahay nila, lalo na si Manang Pura at Mang Tonyo, ay laging nandyan para dumamay at tumulong. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw sa tahimik na kalsada. Isang itim na sasakyan, makintab at mamahalin, ang huminto ng biglaan, halos tumama sa isang puno sa gilid. Sumabog ang gulong nito. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi karaniwan ang ganitong sasakyan sa kanilang lugar. Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan. Matangkad, nakasuot ng pang-opisina, at mayroong matipunong pangangatawan. Naglakad ito patungo sa harap ng kotse, tila ba nainis. Inay, nasiraan po ata yung kotse ni Kuya, bulong ni Bernie, na nakatago sa likod ni Aling Celia. Nga po, inay. Tulungan natin, sabi naman ni Andy, na laging handang tumulong. Napansin ng lalaki ang kanilang tindahan. Naglakad siya palapit, naghahanap ata ng tulong. Pero bago pa siya makalapit, mabilis na lumapit si Andy. Kuya, okay lang po ba kayo? Tulungan po namin kayong itulak, sabi ni Andy, ngiting-ngiti. Nagulat ang lalaki. Hindi niya inasahan ang ganoong pagbati mula sa isang bata. Tiningnan niya si Andy at pagkatapos ay ang dalawa pa. Si Bernie ay nakasilip mula sa likod ni Aling Celia, habang si Sasa ay lumapit din, nakangiti ng buong tamis. Tulungan namin kayo, kuya, sabi ni Sasa, mahina ngunit buong sinseridad. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting matagal nang hindi nakita sa kanyang labi. May kung anong init na dumaloy sa kanyang dibdib nang makita ang inosenteng kabutihan ng mga bata. Salamat, mga bata, sabi niya, at nakita ni Aling Celia ang isang kislap sa mata ng lalaki, isang kislap ng lungkot at pananabik. Nilapitan ng lalaki ang sasakyan at sinubukan itong itulak. Hindi siya sanay sa manual na pagtutulak ng kotse. Lumapit ang tatlong bata at nagpumilit tumulong. Nagtatakbo sila sa likod ng sasakyan, pilit na itinutulak ang malaking kotse. Kahit na maliit sila, ang kanilang pagsisikap ay nakatatawa at nakapagpapagaan ng loob. Kaya yan, kuya, sigaw ni Andy, habang si Bernie ay pilit na iniaangat ang puwit ng kotse. Si Sasa naman ay nakangiting nakasunod, nagbibigay ng moral support. Napangiti ang lalaki, isang tunay na ngiti habang tinitingnan ang mga bata. Ramdam niya ang simpleng kabutihan ng mga ito, walang hinihintay na kapalit. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinausap niya ang kausap sa kabilang linya, humihingi ng tow truck. Habang naghihintay ang lalaki, lumapit siya sa tindahan. Mayroon po ba kayong tubig? Tanong niya, bago pa man siya makabaling sa nagsasabi.
at doon nagtama ang kanilang mga mata. Isang luhod na bumagsak sa dibdib ni Aling Celia. Ang bawat tibok ay parang bombang sasabog. Ang lalaki si Gino. Ang kanyang Gino. Ang lalaking pinagmulan ng lahat ng sakit, ng lahat ng lihim, ng lahat ng pagtatago. Ang lalaking ama ng kanyang 3 anak. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang labi. Ang mga mata niya ay nagtatago ng libo-libong kwento ng pagdurusa at pagtatago. Si Gino naman ay natigilan. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, at isang anino ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mukha. Ang pamilyar na hugis ng mukha, ang mga mata na minsan niyang sinisinta, ang boses na matagal na niyang hinahanap-hanap. Selina, mahinang bulong ni Gino. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya ay ang babaeng matagal na niyang pinaghahanap, ang babaeng minsan niyang inakala na iniwan siya. Hindi sumagot si Aling Celia. Ang tanging nagawa niya ay umatras, lumayo, pilit na itinatago ang takot at sakit sa kanyang mga mata. Narinig niya ang mga tawag ng mga anak niya. Inay, okay ka lang po ba? Tanong ni Andy. Aling Celia, tawag ni Gino, pilit na lumalapit. Ngunit nagmamadaling pumasok si Aling Celia sa likod ng tindahan, halos matumba. Ramdam niya ang init ng mga mata ni Gino na nakatitig sa kanya, ang bigat ng nakaraang bumalik na parang alon. Kailangan niyang lumayo, kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Hindi pwedeng malaman ni Gino ang totoo. Hindi pa. Naiwan si Gino sa harap ng tindahan, nakatitig sa direksyon kung saan nawala si Aling Celia. Ang kanyang isip ay naguguluhan, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya, nagtataka. Tiningnan niya ang mga bata, isa-isa. Ang mga mata ni Andy, ang ngiti ni Bernie, ang inosenteng mukha ni Sasa. Hindi niya maintindihan, pero may kung anong pamilyar sa mga ito. Isang tinig ang bumulong sa kanyang isip, nagtatanong, nagdududa, pero may kasamang pag-asa. Lumapit siya sa mesa ng tindahan. Napansin niya ang isang lumang kwintas na nakasabit sa gilid, isang simpleng kwintas na gawa sa kabibe, ngunit pamilyar na pamilyar. Ito ang kwintas na ibinigay niya kay Selina noong sila pa. Hinawakan niya ang kwintas. Ramdam niya ang lamig ng metal, ngunit ang alaala ay nagpapainit sa kanyang puso. Ang parehong kwintas. Ang parehong Selina. At ang mga batang ito. Isang matinding bugso ng emosyon ang humampas sa kanya. Ang mga bata at si Selina. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit may isang bagay na malinaw sa kanya. Ang babaeng ito at ang mga batang ito ay may kinalaman sa kanyang nakaraan. At kailangan niyang malaman kung ano. Tumingin si Gino sa likod kay Aling Celia, ang pamilyar na pakiramdam ay nakakakilabot. Isang boses ang bumubulong sa kanyang isipan, ang batang ito at ang mga bata imposibleng mangyari. Parang bumalik ang lahat. Ang bawat sandali, bawat detalye ng nakaraan, biglang bumalik sa isip ni Gino na parang isang pelikula. Ang mukha ni Selina. Ang kanyang mga mata. At ang kwintas na ibinigay niya rito noong una pa lang silang magkakilala. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Ang imahe ni Selina, ang kanyang pagtakas, at ang mga ngiti ng 3 bata ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Naglakad-lakad siya sa silid ng hotel na kanyang tinutuluyan, pilit inaaninag ang mga piraso ng puzzle. Paano nangyari ito? Bakit siya nawala? Bakit niya iniwan si Gino nang walang pasabi? Ang mga tanong na iyon ay bumabalik-balik sa kanyang isip sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa wakas, narito siya. Pero ang dating Selina ay tila ba nababalutan ng takot at pagtatago. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na si Gino. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang kailangan niyang makita si Selina. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Naglakad siya patungo sa direksyon ng tindahan ng gulay. Nagtago siya sa likod ng malaking puno, pinagmamasdan ang muling pagbubukas ng tindahan. Nakita niya si Selina, tahimik na nag-aayos ng paninda, ang mukha ay balot ng pag-aalala. Ang 3 bata naman ay abala sa paglalaro, hindi alintana ang bigat ng nakaraang bumalik. Pinagmamasdan ni Gino ang mga bata. Si Andres, na may pagkaprangka at leader, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noong bata pa. Si Bernadette, ang masipag at detalyado, ay may pagkakahawig sa tiyuhin niyang seryoso.
At si Cesar, si Sasa, ang pinakabunso, na may inosenteng ngiti at matamis na mata, may kakaibang pagkakapareho kay Selena, ngunit mayroon ding mga bahagi na tila sa kanya. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi kapag ngumiti. Hindi kaya eh. Bulong ni Gino sa kanyang sarili. Hindi niya mapaniwalaan. Pero ang hinala ay unti-unting lumalakas. Matapos ang ilang oras na pagmamasid, nagpa siya si Gino na lumapit sa isang matandang babae na nakita niyang madalas kausap ni Selena, si Manang Pura. Kilala si Manang Pura sa buong bayan bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang tao. Magandang umaga po, Manang, bati ni Gino, may paggalang sa boses. Nagulat si Manang Pura. Magandang umaga rin, Hijo. Ikaw yung lalaking nasiraan ng kotse kahapon, di ba? Ako nga po. Gino de la Vega po, pakilala ni Gino. Nag-aalala lang po ako sa babaeng may-ari ng tindahan. Si Aling Celia po ba? Ngumiti si Manang Pura. Ah, si Selena. Mabait na bata yan. Masipag at napakabuting ina. Napansin ni Manang Pura ang pagbabago sa mukha ni Gino nang banggitin niya ang pangalan. Bakit, Hijo? May problema ba? Wala naman po, Manang. Nagulat lang po ako na may ganoon siyang tindahan dito. Hindi ko po akalain. Gino looked around as if taking in the entire setup. Paano po niya nagawa ang lahat ng ito? At ang mga bata po niya? Sino po ang ama? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Manang Pura. May lungkot sa kanyang mga mata. Ah, ang mga bata. Walang ama ang mga yan, Hijo. Simula nang dumating si Selena dito, siya lang ang nagpalaki sa kanila. Tumigil siya sandali, tila nag-iisip kung dapat bang sabihin ang totoo. May malungkot na nakaraan si Selena. Iniwan siya ng ama ng mga bata noong siya ay nagdadalang tao pa lamang. Walang awa. Kaya siya lumipat dito para makapagsimula ng bago. Bumagsak ang balikat ni Gino. Iniwan siya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang utak. Iniwan. Nanginginig ang boses niya. Pero paano po nangyari yan? Hindi po ba't may nangyari sa kanila? Tiningnan ni Manang Pura si Gino ng matagal, tila may nababasa sa kanyang mukha. Hindi ko rin alam ang buong detalye, Hijo. Ang alam ko lang, bigla na lang siyang dumating dito, buntis, at halos wala nang makain. Ang sabi niya, hindi na raw siya binalikan ng lalaking minahal niya. Malaki ang pagbabago niya noon. Mula sa isang masayahin at mapagmahal na dalaga, naging tahimik at matamlay siya. Pinilit lang siyang lumaban ng mga bata. Ang puso ni Gino ay kumirot sa sakit. Hindi ito ang kwentong alam niya. Sa kanyang isip, si Selena ang biglang naglaho, ang babaeng walang paliwanag na umalis sa buhay niya. Pero hindi ko po siya iniwan, Manang. Kailanman ay hindi ko siya iniwan. Hindi niya napigilan ang emosyon. Nagulat si Manang Pura sa reaksyon ni Gino. Hijo, kalma lang. Mayroon bang hindi ko nalalaman? Manang, ako po ang dating kasintahan ni Selena. At sa araw na iyon akala ko po iniwan niya ako. Wala akong natanggap na balita. Hindi ko siya mahanap. At ang mga bata mukhang may koneksyon sa akin. Natahimik si Manang Pura, nag-iisip. Kung ganoon, Hijo, may malalim na lihim sa likod ng lahat ng ito. Si Selena ay napakasakit ng pinagdaanan. Pero sigurado akong may rason siya kung bakit niya itinago ang lahat ng ito sa iyo. Sa halip na umuwi, naglakad si Gino patungo sa simbahan. Lumuhod siya, pilit na inaalala ang bawat detalye ng nakaraang. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Doña Elena, na laging tutol sa relasyon nila ni Selena dahil sa estado nito sa buhay. Ang mga pagbabanta ng kanyang ina na pupugutin siya sa mana kung hindi niya iwanan si Selena. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang mga sulat. Ang mga sulat na natanggap niya mula kay Selena na nagsasabing ayaw na nitong makita siya, na masaya na ito sa iba. At ang mga mensaheng ipinadala niya kay Selena na laging return to sender. Kumunot ang noo ni Gino. Kung totoo ang sinabi ni Manang Pura, at kung totoo ang kanyang hinala, kung gayon, ang kanyang ina ay maaaring may kinalaman sa lahat ng ito. Bumalik si Gino sa tindahan. Nakita niya ang kwintas sa mesa. Kinuha niya ito at tiningnan ng maigi. Hindi ito ordinaryong kwintas. Ginawa ito ni Selena para sa kanya,
bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Ibinigay niya ito kay Selena noong huling pagkakataong nagkita sila, bago siya biglang naglaho. Ang kwintas na iyon ay isang tanda. Isang kumpirmasyon. Ang mga bata. Ang mga bata ay mga De La Vega. Mga anak niya. Ang katotohanan ito ay tumama sa kanya ng napakalakas. Ang sakit, ang pagsisisi at ang galit ay bumalot sa kanya. Galit sa kanyang sarili dahil hindi niya sinubukan pang lalo. Galit sa taong naglayo sa kanya mula sa kanyang sariling pamilya. Hinawakan ni Gino ng mahigpit ang kwintas, ang puso niya ay humigpit. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang bawat tunog ay parang dagundong sa tenga ni Aling Celia. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat huni ng ibon, ay nagpaparamdam sa kanya ng papalapit na panganib. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang hindi habang buhay niyang maitatago ang lihim na matagal na niyang pinangangalagaan. Ngunit hindi niya inasahan na ganito kabilis. Nang makabalik siya sa tindahan, pilit niyang pinakalma ang sarili. Inay, sino po yung kuya kanina? Bakit po siya nakatingin sa atin? Tanong ni Andy, ang inosenteng tanong ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Wala yan, anak. Nasiraan lang ng kotse. Sige, maglaro na lang ulit kayo, sagot niya, pilit nang umingiti. Ayaw niyang makita ng mga anak niya ang takot sa kanyang mga mata. Ayaw niyang maramdaman ng mga ito ang bigat ng nakaraan. Buong araw, hindi mapakali si Aling Celia. Ang kwintas. Bakit nasa mesa pa rin ang kwintas? Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin ito. Ang kwintas na ibinigay ni Gino sa kanya. Simbolo ng pag-ibig na akala niya ay mawawala na sa kanya magpakailanman. Ngayon, narito ito, nagpapaalala sa lahat ng sakit at pagtataksil na kanyang naranasan. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan, nakita na ni Aling Celia ang itim na sasakyan ni Gino na nakaparada malapit sa kanilang tindahan. Hindi na nasiraan. Sadyang naroon ito, naghihintay. Nanlambot ang kanyang tuhod. Pilit niyang pinatatag ang loob. Nagtuloy siya sa pag-aayos ng paninda, kunwari ay hindi niya nakikita si Gino. Ngunit bawat galaw niya ay mabigat, bawat paghinga ay may kasamang kaba. Lumapit si Gino. Dahan-dahan, tila ayaw gumawa ng anumang ingay na magpapagulo sa katahimikan. Selena! Isang salita. Ngunit sa pandinig ni Aling Celia, ito ay parang bomba. Napahinto si Aling Celia. Hindi na siya makatakas. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang humarap. Ang kanyang mukha ay blanko, pilit na walang ipinapakita. Anong ginagawa mo dito, Gino? Tanong niya, malamig ang boses. Pilit niyang pinatatag ang bawat salita. Kailangan nating mag-usap, Selena, sagot ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais at pagkalito. Tungkol sa atin. At tungkol sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia. Wala tayong dapat pag-usapan. At lalong-lalo na, wala kang kinalaman sa mga anak ko. Lumapit si Gino. Hindi ka maaaring magsinungaling sa akin, Selena. Nakita ko ang mga bata. Naramdaman ko. At ito, di. Inilabas ni Gino ang kwintas na gawa sa kabibe. Ito ang kwintas na ibinigay ko sa iyo. At ang petsa ng kapanganakan ng mga bata. Selena, sabihin mo ang totoo sa akin. Pero isang hapon, habang naglalaro ng basketball si Gino at Andy, biglang bumagsak si Sasa. Malakas ang kanyang ubo at namumutla siya. Agad na tumakbo si Gino patungo kay Sasa, buong pag-aalala. Sasa, okay ka lang ba? Tanong ni Gino habang inaalalayan ang bata. Hinihingal si Sasa at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Tiningnan ni Gino ang bata at naramdaman niya ang matinding kaba. Hindi ito ordinaryong pagkapagod. Biglang nahulog si Sasa pagkatapos ng isang matinding pag-ubo. Agad na sinagip ni Gino ang bata, puno ng pag-aalala. Nanlamig ang buong katawan ni Aling Celia nang makita niya si Sasa na bumagsak sa lupa. Ang eksenang iyon ay parang isang masamang panaginip na bumalik sa kanyang gunita. Narinig niya ang tawag ni Gino, ang pag-aalala sa boses nito. Ang mga anak niya ay tumatakbo patungo sa kanyang direksyon, umiiyak. Sasa! Sasa! Sigaw ni Aling Celia habang patakbong lumapit. Agad niyang inagaw si Sasa mula sa mga bisig ni Gino. Naramdaman niya ang init ng lagnat sa katawan ng kanyang bunso.
Ang kanyang labi ay maputla at ang paghinga niya ay mabigat. Inay, si Sasa po, umiiyak na sabi ni Bernie. Ayos lang, anak. Ayos lang si Sasa, pilit na sabi ni Aling Celia, kahit ang kanyang sarili ay nanginginig sa takot. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, mabilis na sabi ni Gino. Alam ko ang pinakamalapit na klinik dito. Hindi na nag-alinlangan si Aling Celia. Ang buhay ng anak niya ang mas mahalaga kaysa sa anumang takot o pagdududa. Mabilis niyang binuhat si Sasa, habang si Gino ay nagmamadaling buksan ang pintuan ng kanyang kotse. Tahimik ang biyahe patungo sa bayan. Niyakap ng mahigpit ni Aling Celia si Sasa, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Habang nagmamaneho si Gino, panaka-naka siyang sumusulyap sa rearview mirror, nag-aalala rin. Ramdam niya ang sakit ni Aling Celia. Pagdating sa maliit na klinik sa bayan, agad na inasikaso si Sasa ng doktor. Matapos ang ilang pagsusuri, lumabas ang doktor na may malalim na buntong hininga. Aling Celia, mayroong kakaiba sa puso ng inyong anak. Hindi ito normal. Kailangan nating dalhin siya sa mas malaking ospital sa Maynila para sa mas detalyadong pagsusuri at kumpirmasyon, paliwanag ng doktor. Sa tingin ko, mayroon siyang congenital heart defect. Biglang gumuho ang mundo ni Aling Celia. Sakit sa puso. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Gino at hinawakan ang kanyang balikat. Selina, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang dalhin si Sasa sa Maynila, sabi ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumingin si Aling Celia kay Gino. Sa mga oras na iyon, walang puwang sa kanyang isip ang galit o pagtatampo. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Salamat, Gino, mahina niyang sagot, isang salitang matagal na niyang hindi binibigkas sa kanya. Agad silang nagtungo sa Maynila. Ang biyahe ay tahimik, ngunit puno ng pag-aalala. Si Andy at Bernie ay naiwan sa pangangalaga ni Manang Pura, na nangakong babantayan ang mga ito. Sa ospital sa Maynila, mas detalyado ang mga pagsusuri. Lumabas ang mga resulta, si Cesar Sasag Reyes ay may ventricular septal defect, isang butas sa pagitan ng dalawang ventricles ng puso. Kailangan niyang sumailalim sa open heart surgery at ito ay agad-agad. Delikado po ba, Doc? Tanong ni Aling Celia, halos hindi na makahinga. Lahat ng operasyon ay may panganib, ma'am. Ngunit mas delikado kung hindi siya operahan. Ang sakit niya ay lumalala. Kung hindi natin ito aksyonan agad, maaaring mas malala ang maging komplikasyon. Pakiramdam ni Aling Celia ay nasa gitna siya ng isang bangungot. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng pera para sa operasyon. Hindi niya alam kung saan siya kukuha. Ang kanyang maliit na tindahan ay halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin, Selina, mabilis na sabi ni Gino. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Selina. May sapat akong pera para dito. Huwag kang mag-alala. Tiningnan ni Aling Celia si Gino. Ang pag-aalala sa mukha nito ay totoo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, hindi para sa kanya, kundi para kay Sasa. Naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang puso, kasama ang matinding kaba. Ito ang ama ng kanyang mga anak. At handa itong tumulong. Sa mga sumunod na araw, si Gino ang naging katuwang ni Aling Celia sa pagbabantay kay Sasa. Hindi siya umalis sa tabi nila. Ginawa niya ang lahat para gumaan ang loob ni Sasa, nagkukwento ng mga nakakatawang istorya, nagbibigay ng mga laruan. Nakita ni Aling Celia ang koneksyon sa pagitan ng ama at anak. Ang kanyang puso ay unti-unting lumambot. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sasa, magkatabi silang nakaupo ni Gino. Ang silence ay punong-puno ng mga hindi nasabing salita. Gino, salamat, mahina niyang sabi. Wala yan, Selina. Anak ko rin si Sasa, sagot ni Gino, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bata. At hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Gino. Tiningnan niya ang pangalan sa screen, at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging matigas ang kanyang panga. Hello, Mama, sagot ni Gino, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Nag-aalala si Aling Celia. Doña Elena. Ang takot na matagal na niyang kinikimkim ay biglang bumalik. Gino, kon ang tefi.
And then it hit the eye. Ang boses ni Doña Elena, matalim at puno ng otoridad, ay narinig ni Aling Celia mula sa kabilang linya. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang mga ugat. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na problema. Tumunog ang telepono ni Gino, si Doña Elena iyon. Malamig ang boses niya, "Gino, anong ginagawa mo dyan? At sino ang mga batang iyon?" Parang tumigil ang mundo para kay Gino nang marinig niya ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Ang lamig at otoridad sa tinig ni Doña Elena ay nagpabalik sa kanya sa dati niyang takot at kawalan ng kakayahang kumilos. Tiningnan niya si Selina, na nakatingin din sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng kaba at pag-aalala. Ang kanilang anak, si Sasa, ay mahimbing na natutulog sa kama, hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. "Mama, nandito po kami sa ospital." "Si Sasa po, may sakit sa puso," sabi ni Gino, pilit na pinipigilan ang nanginginig na boses. "Sasa? Sino ang Sasa na iyan? At bakit ka nasa ospital, Gino? Hindi ba't dapat nasa opisina ka? Anong nangyayari sa iyo?" Ang boses ni Doña Elena ay lalong tumaas, puno ng pagdududa at galit. "At ang babaeng iyan sa tabi mo? Hindi ba't si Selina Reyes yan?" Hindi sumagot si Gino. Alam niyang walang saysay ang magpaliwanag sa kanyang ina sa telepono. "Hindi ko gusto ang naririnig ko, Gino," patuloy ni Doña Elena. "Umuwi ka ngayon din, may pag-uusapan tayo. At huwag kang magkakamali na may dalhin kang kung sino sa bahay." Nag-click ang linya. Binaba na ni Doña Elena ang telepono. Naramdaman ni Gino ang bigat ng tingin ni Selina. "Darating siya," mahina niyang sabi. "Alam ko," sagot ni Selina, ang kanyang boses ay halos bulong lang. "Sabi ko na nga ba? Hindi niya tayo hahayaan." Ang mga salita ni Selina ay parang pahiwatig. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Selina, kung ganoon, ang kanyang ina ay may matinding kontrol sa kanilang buhay. Kinabukasan, maaga pa lang, bago pa man magbukas ang klinik, dumating si Doña Elena de la Vega. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang dalawang malalaking bodyguard. Nakasuot siya ng mamahaling damit, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang presensya niya ay nagpababa ng temperatura sa silid. Pumasok siya sa silid ni Sasa, at ang una niyang tiningnan ay si Selina, na nakaupo sa tabi ng kama ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Gino, lumabas ka. May pag-uusapan tayo," utos ni Doña Elena, hindi man lang tinitingnan si Sasa. "Mama, hindi na tayo bata. Dito tayo mag-uusap." "Kailangan mo siyang pakinggan," matatag na sabi ni Gino. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, pero pilit siyang nagpakatatag. Binalingan ni Doña Elena si Selina. "Ikaw, hindi ka pa ba tapos sa paggugulo sa buhay ng anak ko? Hindi ka pa ba nadala sa nangyari noon?" Napakapit ng mahigpit si Selina sa kanyang upuan. "Wala akong ginugulo, Doña Elena. Ang anak ko ang may sakit. Anak mo. At anak ni Gino. Huwag mo akong lokohin, babae. Alam kong gusto mo lang ang pera namin. Lumayo ka sa anak ko. Hindi ka nababagay sa aming pamilya. Kailanman ay hindi ka magiging bahagi ng pamilya de la Vega." Ang boses ni Doña Elena ay tumataas, at ang ilang nurse sa labas ay nagsimulang magtinginan. "Inay, tama na po," sigaw ni Gino. "Sila ang mga anak ko. Si Sasa, siya ang anak ko. At may sakit siya. Kung may kinalaman ka sa pagkawala ni Selina dati, hindi mo na ako mapipigilan ngayon." Nagulat si Doña Elena sa pagsigaw ni Gino. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtutol mula sa anak niya. "Kasinungalingan yan, Gino. Minanipula ka ng babaeng yan. Alam kong gusto lang niya ang yaman natin." "Hindi totoo yan," giit ni Selina. "Hindi ko kailangan ang pera niyo. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan para sa mga anak ko. Hindi ko hiningi ang anumang bagay sa inyo. Kung ganoon, umalis ka. Umalis kayo dito. Hindi kayo nababagay sa ospital na ito. Hindi ka nababagay sa kahit anong bagay na hawak ng pangalan ng De La Vega." Dinukot ni Doña Elena ang isang checkbook mula sa kanyang bag na rito. "Ito ang sapat na pera para sa operasyon ng bata. Bayaran mo lang ang ospital at umalis na kayo. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Kailanman."
Inabot ni Gino ang kamay para pigilan ang ina, pero huli na. Inihagis ni Doña Elena ang checkbook sa sahig, sa tabi ng paa ni Selina. Ang paghamak sa kanyang mga mata ay nagpatunay ng kanyang pagtingin sa kanila. Inay, ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Gino, hindi makapaniwala. Pinoprotektahan ko lang ang ating pangalan, Gino. At ikaw? Huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Kung patuloy kang makikisama sa babaeng iyan, kalimutan mo na ang lahat. Wala kang manang makukuha. Tatanggalin kita sa kumpanya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo, banta ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit. Ang banta na iyon ay bumalik sa isip ni Gino. Ito ang parehong banta na narinig niya noon nang bago nawala si Selina. Pero ngayon, may iba na. May mga bata na. Ang kanyang mga anak. Tiningnan ni Gino si Selina. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagkapahiya, ang paglaban. At sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Isang lakas ng loob na matagal nang nawala sa kanya. Kung ganoon, Mama. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, sabi ni Gino, ang kanyang boses ay matatag, puno ng determinasyon. Hindi ko kailangan ang pera mo. Hindi ko kailangan ang posisyon ko. Ang kailangan ko ay ang pamilya ko. Ang mga anak ko. At si Selina. Nagulat si Doña Elena sa sinabi ni Gino. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan. Hindi ka pa rin magbabago, Gino. Maniniwala ka sa mga kasinungalingan ng babaeng iyan. Tandaan mo, hindi mo alam ang buong katotohanan. Marami pang bagay ang hindi mo nalalaman tungkol sa kanya. Marami pang bagay ang hindi mo nalalaman tungkol sa lahat. Bumaling si Doña Elena at nagmamadaling lumabas ng silid, kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na bakas sa isip ni Gino. Anong katotohanan? Anong hindi niya nalalaman? Doña Elena ay humarap at umalis, ngunit bago siya umalis, bumulong siya kay Gino ng isang pahayag na puno ng kahulugan. Hindi mo alam ang buong katotohanan, Gino. Nagsisilbi lamang akong proteksyon para sa iyo. Ang pag-alis ni Doña Elena ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa silid. Si Aling Celia, kahit nanginginig pa rin ang tuhod, ay naramdaman ang isang kakaibang paggaan sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Gino na lumaban. Nakita niya ang kanyang pagtutol sa sarili niyang ina, para sa kanya at sa mga anak nila. Humarap si Gino kay Aling Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Selina, anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Ang mama ko, siya ba talaga ang may gawa ng lahat ng ito? Umupo si Aling Celia sa tabi ng kama ni Sasa, pilit na pinapakalma ang sarili. Gino, ang mga nangyari noon napakasakit. Ayoko nang balikan. Pero kailangan, Selina. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung bakit ka nawala. Bakit ako pinaniwala sa kasinungalingan? Ang boses ni Gino ay puno ng matinding pagkabigo at galit. Tumingin si Aling Celia kay Gino. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang mabuhay sa takot. Huminga siya ng malalim. Tanda mo pa ba noong huling beses tayong nagkita? Yung araw na dapat ay pupunta ka sa bahay namin para magpakasal. Nagpatuloy si Aling Celia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Kinabukasan, may dumating na sulat. Mula raw sa iyo. Sabi mo, ayaw mo na sa akin. Naiiwanan mo ako dahil hindi ako nababagay sa pamilya mo. Naniloloko lang kita. Nagulat si Gino. Sulat. Hindi ako nagpadala ng sulat. Nagpadala ako ng maraming sulat sa iyo, Selina, pero lahat ay bumalik. Lahat ay return to sender. Akala ko ayaw mo na akong makita. At ako naman, patuloy ni Aling Celia, ako naman ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mama mo. Araw-araw. Binabantaan niya ako. Kung hindi raw ako lalayo sa iyo, sisirain niya ang buhay ko. Sisirain niya ang pangalan ko. Sasabihin niyang niloloko lang kita para sa pera. At bantaan niya rin ang mga magiging anak ko. Niyakap ni Aling Celia ang sarili, pilit na pinipigilan ang luha. Buntis ako noon, Gino. Buntis ako sa 3 nating anak. Wala akong magawa. Naging desperada ako. Ayoko silang lumaki sa kahihiyan.
Ayokong masaktan sila. Kaya lumayo ako. Nagpanggap akong wala kang kinalaman sa kanila. Lumapit si Gino kay Aling Celia, niyakap siya ng mahigpit. Selina! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa kasinungalingan. Patawarin mo ako dahil hindi kita ipinaglaban. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang ang totoo. Niyakap din ni Aling Celia si Gino, umiiyak. Ang mga luha ay nagsilbing paghugas na matagal ng kirot sa kanilang mga puso. Sa mga sandaling iyon, ang galit at sakit ay unti-unting napalitan ng pagnanais na magpatawad at magsimulang muli. Pero bakit? Bakit niya ginawa iyon? Tanong ni Gino pagkatapos ng ilang sandali. Dahil lang sa pera? Dahil lang sa estado ng pamilya? Para sa pangalan ng pamilya niyo, Gino, sagot ni Aling Celia. Ayaw niya na magkaroon ka ng asawa na galing sa mahirap. At may iba pa. Mayroon pa akong hindi nasasabi sa iyo. Huminga siya ng malalim, nag-alinlangan. Ang lihim na ito ay mas malalim at mas masakit. Anong ibig mong sabihin, Selina? Mayroon pa bang iba? Ang boses ni Gino ay puno ng pagdududa, tila may nararamdaman siyang mas malaking problema. Naramdaman ni Aling Celia ang kaba sa kanyang dibdib. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pa siya handang sabihin ito. Ang sakit ay masyadong malalim. Wala. Wala na, Gino, sagot ni Aling Celia, pilit na ngumingiti. Ang mahalaga, alam mo na ngayon ang totoo. At dapat mong harapin ang nanay mo. Tiningnan siya ni Gino, ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat galaw niya. Ramdam niya na may tinatago pa si Selina. May bahagi ng kwento na hindi pa niya alam. Mayroon pa bang iba, Selina? Ano ang hindi mo sinasabi sa akin tungkol sa nangyari noon? Ang mga mata ni Selina ay puno ng pagdududa. Hindi mapakali si Gino. Ang mga salita ni Selina ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang ina. Ang mga sulat. Ang mga banta. Lahat ng ito ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, nagiging isang malinaw na larawan ng pagtataksil. Pero mayroon pa rin siyang nararamdamang lihim. Ang pag-aalinlangan ni Selina nang tanungin niya kung may iba pa siyang hindi nalalaman, iyon ang nagpapabigat sa kanyang loob. Mayroon pa sigurong iba, bulong ni Gino sa kanyang sarili. Ang kanyang intuition ay nagsasabing may mas malalim na dahilan ang takot at pagtatago ni Selina. At ito ay may kinalaman sa kanyang ina. Kinabukasan, habang nasa ospital si Selina para bantayan si Sasa, nagpasya si Gino na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Naghire siya ng isang pribadong investigador, isang matandang kaibigan ng kanyang ama na may reputasyon sa paghahanap ng katotohanan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Reyes, sabi ni Gino sa investigador. Lalo na ang mga nangyari sa kanila, lalo na ang pagkamatay ng ama ni Selina. Tumango ang investigador. May iwan ka sa Maynila? O babalik ka sa probinsya? Mananatili ako rito. Gusto kong makita ang mga anak ko, sagot ni Gino. Kailangan kong maging malapit sa kanila. Ilang araw ang lumipas. Bawat araw ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Si Sasa ay unti-unting lumalakas, ngunit kailangan pa rin ang operasyon. Ginagawa ni Gino ang lahat para makahanap ng paraan para matustusan ang operasyon, kahit na walang suporta mula sa kanyang ina. Isang hapon, nakatanggap si Gino ng tawag mula sa investigador. De la Vega, mayroon akong nakita. Ano po iyon? Tanong ni Gino, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang pagkamatay ng ama ni Selina Reyes, hindi lang ito simpleng aksidente. Ang boses ng investigador ay seryoso. Nadisgrasya siya sa isang construction site ng De La Vega Holdings, 5 taon na ang nakalipas. Nabalitaan na may depekto ang mga materyales na ginamit. Napatayo si Gino. Ano? Ang kumpanya namin? May mga records kami na nagsasabing may malaking halaga ng pera ang ibinayad sa pamilya Reyes bilang hush money pagkatapos ng insidente. At ang kaso ay agarang isinara na parang walang nangyari. Nanginig ang buong katawan ni Gino. Ang kumpanya ng kanyang ama. Ang kanyang sariling pamilya. Hindi lang paghihiwalay sa kanila ni Selina ang ginawa ng kanyang ina, kundi mayroon ding malaking bahagi sa trahedya ng pamilya Reyes. Ito ang dahilan kung bakit nag-alangan si Selina.
Ito ang dahilan ng kanyang tunay na takot. Mabilis na nagtungo si Gino sa isang lumang bodega ng De La Vega Holdings, kung saan nakatago ang mga luma at confidential na dokumento. Sa tulong ng kanyang kaibigang teknisyan, binuksan niya ang isang vault na matagal nang hindi nagagamit. Nandoon ang lahat. Mga lumang blueprints ng construction site. Mga invoice ng mga substandard na materyales. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isang kontrata na nagpapakita ng pagbayad ng malaking halaga sa pamilya Reyes, kapalit ng kanilang pananahimik. Sa ilalim ng kontrata ay ang pirma ni Doña Elena de la Vega. Bumagsak si Gino sa sahig. Ang pagkabigla, ang sakit, at ang matinding galit ay bumalot sa kanya. Hindi lang siya pinagkaitan ng pag-ibig, pinagkaitan din siya ng katotohanan. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Ginawa ang lahat ng ito. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang ama ni Selena. Ang taong namatay dahil sa kapabayaan ng kanyang pamilya. At siya, walang alam, walang nagawa para pigilan ito. Sa halip na bumalik sa ospital, nagtungo si Gino sa sementeryo. Hinanap niya ang puntod ng ama ni Selena, si Mang Jose Reyes. Nakasulat sa lapida ang petsa ng kapanganakan at pagkamatay. Ang petsa ng pagkamatay ito ay ilang buwan lang pagkatapos ng kanyang pag-alis sa buhay ni Selena. Lumuhod si Gino sa harap ng puntod, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Patawarin mo po ako, Mang Jose, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam ang ginawa ng mama ko. Pinagkaitan po kami ng katotohanan. Pero nangangako po ako ibabalik ko ang katarungan. Sisiguraduhin kong hindi na maulit ang ganito. Sisiguraduhin kong magbabayad ang dapat magbayad. Tiningnan ni Gino ang langit, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at determinasyon. Ang kanyang ina. Ang taong nagwasak ng dalawang pamilya. Hindi niya ito hahayaan. Hindi na siya magiging sunod-sunuran. Nakatayo si Gino sa harap ng libingan, nangako na ibabalik ang katarungan para sa ama ni Selena, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang harapin ang kanyang sariling ina. Hindi ko na ito hahayaan, inay. Ang mga araw na lumipas sa ospital ay tila walang katapusan para kay Aling Celia. Si Sasa, kahit nagpapagaling na sa paunang gamutan, ay nangangailangan pa rin ng agarang operasyon. Ang bawat pag-ubo niya, ang bawat pagdaing ng kanyang maliit na katawan, ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Aling Celia. Ang pag-aalala ay kumakain sa kanya. Nakita niya ang pagbabago kay Gino. Matapos ang pag-uusap nila tungkol sa nakaraan, at pagkatapos na malaman nito ang tungkol sa ina nito, naging mas seryoso ito at mas determinado. Hindi na ito ang Gino na takot sa anino ng kanyang ina. Ngunit kahit sa pagbabagong iyon, mayroon pa ring malaking pader na dapat nilang lampasan. Ang pera para sa operasyon. Isang hapon, habang nagbabantay sila kay Sasa, dumating ang doktor na may seryosong mukha. Selena, Gino, kailangan na nating ituloy ang operasyon ni Sasa bukas. Ang kanyang kondisyon ay lumalala. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Aling Celia. Bukas na po, tanong niya, halos hindi makahinga. Ma'am, hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa, sagot ng doktor. Ang estimate po ng gastos ay nasa 5 milyon. Handa na po ba kayo? Lumaki ang mga mata ni Aling Celia. 5 milyon? Saan niya kukuha ang ganoong kalaking halaga? Ang kanyang maliit na tindahan ay halos hindi kumikita ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Tiningnan niya si Gino na agad ding nagtangkang gumawa ng paraan. Ako ang bahala, Dok. Ako ang magbabayad ng lahat, matatag na sabi ni Gino. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang bangko. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang kulay ng mukha ni Gino. Ang kanyang panga ay nagpatigas. Binaba niya ang telepono. Anong nangyari, Gino? Tanong ni Aling Celia. Ang mga accounts ko. Ipinag-freeze ng mama ko. Lahat ng pera ko, hindi ko magamit, sabi ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Wala tayong magamit na pera para sa operasyon ni Sasa. Parang gumuho ang mundo ni Aling Celia. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Doña Elena. Nagawa na naman niya. Ginagamit niya ang pera para kontrolin si Gino, at sa pagkakataong ito, ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Tiningnan ni Aling Celia si Sasa,
na mahimbing na natutulog, walang alam sa bigat ng problemang kanilang kinakaharap. Napaka-inosente. Napakawalang laban. Hindi niya kayang mawala ang kanyang anak. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Gino, anong gagawin natin? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang nagbalik. Ang paghihirap niya noong lumaki ang mga bata. Ang mga gabing halos wala silang makain. Ang kanyang ama. Ang kanyang ama na namatay dahil sa kapabayaan ng kumpanya ng mga De La Vega. Ang lahat ng sakit na iyon ay nagbalik, kasama ang matinding galit. Hindi. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi, mahina niyang sabi, habang pinupunasan ang kanyang luha. Tumayo siya, ang kanyang likod ay matatag. Hindi natin hahayaang mamatay si Sasa. Tiningnan ni Gino si Aling Celia. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyong hindi pa niya nakikita noon. Magkano ang kailangan natin, tanong niya, ang kanyang boses ay matatag. 5 milyon, sagot ni Gino. Kailangan natin ng 5 milyon sa loob ng 24 oras. Huminga ng malalim si Aling Celia. Kailangan nating humingi ng tulong. Hindi lang tayo. Tatawagan ko si Manang Pura. Tatawagan ko ang lahat ng kakilala ko. Kahit anong gawin, Gino. Hindi natin hahayaang mawala si Sasa. Nag-isip si Aling Celia. Ang lupa. Ang lupa na minana niya sa kanyang ama. Ang tanging bagay na naiwan sa kanya. Kailangan niyang ibenta. Ito ang tanging paraan. Gino, mayroon akong ideya, sabi ni Aling Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. May lupa kami sa probinsya. Pwedeng ibenta. Pero Selina, iyon lang ang naiwan sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi ni Gino. Mas mahalaga ang buhay ni Sasa, Gino. At hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kailangan nating kumilos. Ngayon na. Niyakap ni Aling Celia si Gino. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit ay nawala. Ang tanging naroon ay ang pagnanais na iligtas ang kanilang anak. Tumingin si Aling Celia sa kanyang anak na natutulog ng mahimbing, may luha sa kanyang mga mata, ngunit may matibay na tingin. Mahigpit niyang hinawakan si Gino, kahit anong mangyari, Gino. Hindi natin hahayaang mamatay si Sasa. Nakanganga si Gino, tulalang nakatingin kay Selina. Ang determinasyon sa mga mata nito, ang pagmamahal sa kanyang anak, ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal nang nawala. Ang ideya na ipagbenta ni Selina ang tanging ari-arian nila para kay Sasa ay tumama sa kanya ng napakalakas. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya hahayaang magsakripisyo si Selina ng mag-isa. Hindi, Selina. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi ni Gino, matatag ang boses. May iba pang paraan. Anong paraan, Gino? Wala na tayong oras. Bukas na ang operasyon ni Sasa. Ang pag-aalala sa boses ni Selina ay nagpapakita ng kanyang desperasyon. Ang mama ko, sagot ni Gino, ang kanyang panga ay nagpatigas. Haharapin ko siya. Hindi na ako papayag na kontrolin niya kami. Hindi na ako papayag na saktan niya ang pamilya ko. Niyakap ng mahigpit ni Gino si Selina. Ang init ng kanyang yakap ay nagbigay ng kaunting pag-asa. Huwag kang mag-alala, Selina. Ipaglalaban ko tayo. Ipaglalaban ko ang anak natin. Kinabukasan, maaga pa lang, bago pa man magising si Sasa, nagtungo si Gino sa mansyon ng kanyang ina. Ang malaking gate ay bumukas at pumasok siya sa loob. Ang mga bodyguard ay nagulat nang makita siya, ngunit hindi niya sila pinansin. Dumiretso siya sa opisina ni Doña Elena. Nasa loob ito, abala sa pagtingin sa mga dokumento. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, nagtaas siya ng tingin at nagulat nang makita si Gino. Gino, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nasa opisina? Alam kong sinabi ko na sa iyo na huwag kang magpapakita sa akin kung kasama mo pa rin ang babaeng iyan, sabi ni Doña Elena, malamig ang boses. Haharapin kita, Mama, sagot ni Gino, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Inilabas niya ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. Alam ko na ang lahat, Mama. Tungkol sa mga sulat. Tungkol sa mga banta.
at tungkol sa pagkamatay ni Mang Jose Reyes. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Anong sinasabi mo? Sino si Mang Jose Reyes? At anong mga sulat? Pilit siyang nagkunwari na walang alam. Huwag ka nang magkunwari, Mama. Mayroon akong lahat ng ebidensya. Ang mga peking sulat, ang mga record ng tawag mula sa iyo papunta kay Selena, at lalo na ang mga dokumento tungkol sa pagkamatay ni Mang Jose Reyes. Ang inosenteng tao na namatay dahil sa kapabayaan ng kumpanya natin at ginawa ninyong isara ang kaso gamit ang pera. Ang boses ni Gino ay tumataas, puno ng galit at sakit. Napatayo si Doña Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kasinungalingan yan, Gino. Minamanipula ka lang ng babaeng iyan. Gusto lang niya sirain ang pangalan natin. Hindi, Mama. Ang pangalan natin ang sinisira mo. Ginawa mong miserable ang buhay ni Selena. Pinagkaitan mo ako ng sarili kong mga anak. At ngayon, nasa bingit ng kamatayan ang isa sa mga apo mo at hinaharangan mo pa ang pagtulong ko. Ang boses ni Gino ay puno ng matinding sakit. Dahil sa'yo, walang ama ang mga anak ko. Dahil sa'yo, nagdusa si Selena. At dahil sa'yo, maaaring mawala sa amin si Sasa. Biglang huminga ng malalim si Gino. Kung hindi mo aalisin ang freeze sa mga account ko, at kung hindi mo tutulungan si Sasa, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Ipopost ko ang lahat ng ebidensya sa social media. Ipapaalam ko sa mundo ang lahat ng ginawa mo. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Namutla si Doña Elena. Alam niyang seryoso si Gino. Ang kanyang reputasyon. Ang pangalan ng De La Vega. Hindi niya pwedeng hayaang masira ang lahat. Hindi mo magagawa yan, Gino. Anak kita, sigaw ni Doña Elena. Kung anak mo ako, dapat inisip mo ang kapakanan ko, Mama. Hindi mo dapat ako pinagkaitan ng pamilya. Ngayon, pumili ka, Mama. Ang kapakanan ng apo mo at ang katarungan para sa mga kasalanan mo, o ang pagkawasak ng pangalan ng De La Vega. Tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Elena. Sa wakas, bumagsak ang kanyang balikat. Okay, Gino. CJ. Gagawin ko ang gusto mo. Ibabalik ko ang pera mo. Tutulungan ko ang bata. Pero tumingin siya kay Gino, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Huwag mong kalimutan, Gino. Hindi pa tayo tapos. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa ospital, abala si Selena sa paghahanap ng paraan. Tinawagan niya si Manang Pura, Mang Tonyo, at ang iba pang mga kapitbahay. Lahat sila ay nangakong tutulong kahit sa maliit na halaga. Isang matandang babae na dating pasyente ni Selena ang nag-abot ng kanyang baon. Konti lang ito, Aling Celia, pero sana makatulong. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Ang pagmamahal at pagsuporta ng komunidad ay nagbigay ng lakas kay Selena. Biglang tumunog ang telepono ni Selena. Si Gino. Selena. Naayos na. Mayroon na tayong pera para sa operasyon. Nasa account ko na. Ang boses ni Gino ay puno ng kaligayahan. Niyakap ni Selena si Sasa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Pagbalik ni Gino sa ospital, niyakap niya ng mahigpit si Selena. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang pag-ibig, ang pagpapatawad, at ang pag-asa. Ang kanilang mga pader ay unti-unting gumuho. Nagsimula na ang operasyon ni Sasa. Habang hinihintay nila ang balita mula sa operating room, magkahawak kamay si Gino at Selena. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas, puno ng pag-asa at pananabik. Magiging maayos ang lahat, bulong ni Gino, habang hinahaplos ang kamay ni Selena. Manalig ka. Hawak kamay si Gino at Aling Celia habang si Sasa ay dinala sa silid opera. Magiging maayos ang lahat, bulong ni Gino, ang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Ang mga oras na lumipas habang nasa operating room si Sasa ay tila walang katapusan. Bawat minuto ay parang isang siglo. Magkahawak kamay si Aling Celia at Gino, nakaupo sa waiting area, ang kanilang mga mata ay nakapako sa pintuan ng operating room. Ang kaba ay kumakain sa kanilang mga puso, ngunit ang pag-asa ay nanatili. Naramdaman ni Aling Celia ang init ng kamay ni Gino.
Ang pagdampi ng kanyang hinlalaki sa likod ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, narito sila, magkasama, lumalaban para sa kanilang anak. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay pagod ngunit may ngiti. Nenrec Reyes, Dime de la Vega. Matagumpay ang operasyon. Napaiyak si Aling Celia sa tuwa. Niyakap niya si Gino ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay basa sa balikat nito. Salamat, Panginoon! Salamat! Niyakap din siya ni Gino, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Selina! Salamat! Nakalipas ang ilang araw. Dahan-dahang gumaling si Sasa. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay, at ang kanyang ngiti ay muling bumalik. Ang presensya ni na Andy at Bernie, na bumisita kasama si Manang Pura at Mang Tonyo, ay nagpasigla sa kanya. Ang buong pamilya ay muling nabuo sa loob ng dingding ng ospital. Samantala, sa labas ng ospital, humarap si Doña Elena sa isang bagong realidad. Matapos ang pananakot ni Gino, nagkaroon siya ng key press conference sa kanyang opisina, kung saan ipinahayag niya na magbibigay siya ng donasyon sa isang charity na sumusuporta sa mga bata na may sakit sa puso. Ito ay isang pagtatangka upang iligtas ang kanyang reputasyon, ngunit alam ni Gino na ito ay simula pa lang. Tinupad ni Gino ang kanyang banta. Ibinunyag niya ang ilan sa mga ebidensya ng korupsyon sa kanyang kumpanya at ang mga pagtatangka ni Doña Elena na manmanan sila. Nagdulot ito ng malaking iskandalo sa media at napilitan si Doña Elena na magpaliwanag at harapin ang mga investigasyon. Ang kanyang social circle ay unti-unting lumayo at ang kanyang pangalan ay unti-unting nagiba. Isang araw, bumisita si Doña Elena sa ospital. Mag-isa siya, ang kanyang mukha ay pagod at may bahid ng pagsisisi. Gino! Selina, mahina niyang sabi. Tiningnan ni Gino ang kanyang ina. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit may kasama ng lungkot. Patawarin niyo ako, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Naging bulag ako sa kapangyarihan at sa pangalan. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa kapakanan ng pamilya, ngunit nasira ko ang lahat. Tiningnan niya si Sasa na natutulog. Patawarin mo ako, apo. Nagtaka si Aling Celia. Hindi niya inasahan ang paghingi ng tawad mula kay Doña Elena. Ito ay isang simula. Hindi madali ang magpatawad, Mama, sabi ni Gino. Pero para sa mga bata, susubukan naming ayusin ang lahat. Hindi na ako makikialam sa buhay niyo, sabi ni Doña Elena. Pero sana ay mailugar pa rin ako sa buhay ng mga apo ko. Tumango si Gino. Alam niyang hindi ito madali, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad at paggaling. Ilang linggo ang lumipas. Sa wakas, pinalabas na si Sasa mula sa ospital. Ang buong pamilya ay bumalik sa San Jose. Ang pagdating nila ay sinalubong ng mga ngiti at yakap mula sa kanilang mga kapitbahay. Isang gabi, habang naglalakad-lakad sila sa dalampasigan, magkatabi si Aling Celia at Gino, habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa buhangin. Gino, salamat sa lahat, sabi ni Aling Celia. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Salamat dahil ipinaglaban mo kami. Hinawakan ni Gino ang kamay ni Aling Celia. Salamat din sa'yo, Selina. Salamat dahil hindi ka sumuko sa buhay. Salamat dahil tinuruan mo ako kung paano magmahal muli. Humarap si Gino kay Aling Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Mayroon pa akong isang tanong, mahal. Isang gabi, si Selina at Gino ay nakaupo sa balkonahe, nagmamasid sa mga bituin. Dahan-dahang niyakap ni Gino si Selina at sinabi, mayroon pa akong isang tanong, mahal. Si Selina ay gumiti, ang puso ay puno ng kaligayahan at kapayapaan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay yumakap sa akin, habang nakaupo kami ni Gino sa beranda ng aming simpleng bahay. Nakikita ko ang mga anak namin, si Andy, Bernie, at Sasa, na nagtatakbuhan sa dalampasigan, ang kanilang mga tawanan ay pumupuno sa himpapawid. Ang tanong ni Gino kanina ay nagpaalala sa akin ng lahat ng pinagdaanan namin. Mayroon pa akong isang tanong, mahal. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Ano iyon, mahal? Hinawakan ni Gino ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Pakakasalan mo ba ako, Selina Reyes? Napaiyak ako sa tuwa.
Ilang taon din kaming nagkahiwalay, puno ng sakit at pagtatago. Ngayon, narito kami, binibigyan ng pangalawang pagkakataon para sa isang pamilya. Gino, pakakasalan kita. Hindi nagtagal, isang simpleng kasal ang naganap sa lokal na simbahan. Walang ingranding handaan, walang mamahaling dekorasyon. Ang tanging naroon ay ang mga taong nagmamahal sa amin ng totoo, si Manang Pura, Mang Tonyo, ang aming mga kapitbahay, at syempre, ang aming mga anak na sina Andy, Bernie, at Sasa, na masayang-masaya sa araw na iyon. Nakatayo kami sa altar, magkahawak kamay. Sa harap ng Panginoon at ng aming mga mahal sa buhay, ipinangako namin ang aming pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Si Andy ang nagdala ng singsing, si Bernie ang naghagis ng bulaklak, at si Sasa ang nakangiting nanonood sa amin, ang kanyang kalusugan ay bumuti ng husto. Ang buhay ay tila isang bagong simula. Bumalik si Gino sa San Jose at nagpatayo ng isang maliit na opisina na mas nakatuon sa mga social projects kaysa sa malalaking negosyo. Ginamit niya ang kanyang impluensya at pinansyal na kakayahan para tumulong sa komunidad, partikular sa mga bata na may sakit sa puso. Si Doña Elena ay nagpatuloy sa kanyang mga legal na labanan, ngunit ang kanyang impluensya ay unti-unting nabawasan. Ginagawa niya pa rin ang kanyang makakaya para makipag-ugnayan sa mga apo niya, at dahan-dahan, nagsimula siyang makita ang halaga ng pamilya. Ang aming tindahan ng gulay ay lumago. Naging sentro ito ng komunidad, kung saan hindi lang kami nagbebenta ng gulay, kundi nagkukwentuhan din at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Si Andy, ang aming panganay, ay nagpakita ng malaking potensyal sa pag-aaral. Ngayon, nasa kolehiyo na siya, kumukuha ng engineering, tulad ng kanyang pangarap. Si Bernie ay nag-aaral din, naghahanda para sa medical school, na may pagnanais na maging doktor para matulungan ang mga taong may sakit tulad ni Sasa. At si Sasa, ang aming bunso, ay isang masayahing bata, puno ng buhay, at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ilang taon ang lumipas at muling lumaki ang aming pamilya. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ngumiti ako kay Gino. Mahal, magiging 4 na ang anak natin, sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Niyakap ako ni Gino ng mahigpit. Ito ang sagot sa lahat ng aming panalangin, ang pagkumpleto ng aming pamilya. Isang hapon, nakaupo kami sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Magkakasama kami, ang aming pamilya, kumpleto, masaya, at puno ng pag-ibig. Ang aming buhay ay patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, ang pag-ibig at pagpapatawad ay laging mananaig. Walang pagtatapos sa kwento ng pag-ibig. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, puno ng pagtawa, pagluha, at mga bagong simula. Ang aming kwento ay isang patunay na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, kundi sa pag-ibig at pagsuporta. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming beses kang bumagsak, kundi kung paano ka babangon at magpapatuloy na magmahal.